Praise God. Hello church, ready na po ba tayo? Ayan, so sa mga nakaraan po na aralin po natin we've tackled about the rapture and about the end times. What will happen after the rapture, during the tribulations, and what is going to happen during the rapture. After ng rapture, may nangyayari sa langit, may nangyayari din sa lupa. Amen po ba? At may great tribulation na mangyayari sa lupa after the rapture. Now, that is our hope. Pero bago po tayo magsimula, hinihiling ko po muli, tayo pong lahat ay tumayo bilang isang pagrespeto sa ating Diyos at ating pong paumpisahan ang salita niya sa ating pananalangin. Lord, salamat po. Welcome ka namin, Holy Spirit, in our midst today. You are free to work, to minister in our midst, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, we thank you, Panginoon, dahil kayo, O Diyos, ay Diyos na siyang nagpaparamdam. Hindi namin nakikita, O Diyos, pero aming nararanasan. Kaya, Panginoon, nais namin, O Diyos, sa oras na ito, Lord, kumilos po kayo sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iyong presensya ang aming maranasan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Bigyan niyo po, O Diyos, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, sa iyong salita. At hayaan mo, O Diyos, na ang sakit at talim ng iyong mga salita, Panginoon, ay siyang tumusok sa amin. At Lord, hindi namin ito tanggapin bilang isang negatibo, bagkus isang positibo, Panginoon, at ito'y tanggapin namin upang kami ay magbago, upang kami maging aware, at upang kami maging ma-remind, Panginoon, sa salita mo at sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Diyos ng mga Diyos, dahil mahal mo kami ang bawat isa sa amin at gusto mo kami kausapin ngayong umagang ito upang kami, O Diyos, ay mapaalalahanan. Maraming salamat po, Lord, ang lahat ng hindi karapat-dapat sa puso namin. Lord, sa aming mga puso, sa bawat isa sa amin, Lord, karumihan, may galit, may pride, ano man, O Diyos, may kasinungalingan, o ano man, Panginoon, ang laman ng puso namin sa oras na ito, pagkainggit, O Diyos, o ano man pa, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo, Lord, patawaran niyo po kami at linisin niyo po kami, O Diyos, at hayaan mo, Lord, na ikaw lamang ang siyang makasama namin ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Inspire us, O God. Inspire me, anoint me, use me only as a messenger, Panginoon. Ngunit ang tinig mo ang marinig namin ngayong umaga. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ayan. Pasensya na po at medyo husky tayo ngayon. Ano yun po ba? Ayan, kaya palakasan naman para hindi na ako magsisigaw. So, ayan po. So, just like what we tackle, tinackle na po natin before about ang rapture. Ngayon naman, God impressed me to share and to deliver this message that comes from Him. Sa Kanya po nagmula. Ano itong mensaheng ito? Mga kapatid, malawak po itong usaping ito. At sa kadahilanan po itong pangyayari, 2 beses po ako magtuturo. Magkasunod. So hahatiin natin ngayon at ngayon ay magtatakel po tayo sa isang series at ito po ay ang title po nito ay ayan, lumilipad. Prepare to be ready. Pakisabi po natin, preparing to be ready. Ngayon, mga kapatid, anong ibig sabihin ng preparing? Anong ibig sabihin ng prepare? Paghahanda. Ano naman ibig sabihin ng ready? Handa na. So bakit kailangan natin mag-prepare for us to be ready? Kasi meron tayong kailangan paghandaan. Amen? Amen po ba? So meron tayong kailangan mga paghandaan at sa Bible, alam niyo po mga kapatid, wag natin pagsawaan na every time na may mga ngaral at the end times, parang paulit-ulit na lang, Alam niyo kung bakit?
Kasi si Jesus, when He came into this earth, Jesus po ito, si Jesus. Ano po? The Messiah, our Savior, the King. Nung siya po ay bumaba sa lupa, hindi lang po siya nagturo about sa blessings. Hindi lang po siya nagturo about sa mga ibang bagay. Ang pinaka pinagtutukan niyang ituro, it's what? It is the kingdom of God. Amen? So kung si Jesus nga, yun nga ang lagi niya itinuturo, maghanda kayo dahil pagdating ng araw, may darating na ganito, darating ang panahon na tayong lahat ay magsasama-sama. Kung si Jesus nga, yun ang tinuturo niya, ano pa kaya tayo? Dapat yun ang paghandaan natin. Isa sa mga dapat talagang pinaghahandaan natin. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, gustong sabihin ni Jesus pa lang, the time, o kung babasahin natin yung story ni Jesus, gusto sabihin ni Jesus sa atin, sa'yo, sa lahat, na ang buhay natin is not temporary. You have to be ready. Amen po ba? Nakukuha po natin? So, ibig sabihin pala, yes, we have life. We have life and we have to live in our demands of life. But most of all, meron tayong kailangan paghandaan rather than our life. Because in our life in this earth is temporary. But we have to be more prepared in our life after life. Bakit? Because that life is eternal. Itong buhay dito, pwede kang mamatay dito ng mahirap ka, pwede kang mamatay dito ng kapos ka sa pera, pero magtatapos ang bagay na yon. May katapusan ng bagay na yon. Pwede kang mabuhay dito ng mayaman ka, maasenso ka, marami kang, lahat ng pangarap mo nakuha mo, yes, you can have it all, pero ang lahat ng yun ay may wakas. Pero what Jesus is teaching us is for us to prepare, to be ready for the upcoming Christ. His return. Bakit? Kasi sa araw na yon, that is our eternal. Haharap tayo sa eternal na buhay. Sa katotohanan, mga kapatid, sa realidad ng buhay. Amen po ba? So, itong tatalakayin natin, preparing us for us to be ready. So, why do we need to prepare? Ang sinabi dito, why do we need to prepare? Ang sinabi sa Matthew 24 verse 42, watch. Babasahin ko po ulit. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Amen. Mga kapatid, for example, meron tayong anniversary. We have to prepare, right? For the upcoming anniversary. And we're going to prepare for that event. Amen? Yung mga worship team, nagpe-prepare. Yung mga magluluto, nagpe-prepare. Para pagdating ng upcoming event, ready. Yung mga magluluto, magre-prepare sila, para pagdating ng upcoming event, ready. Hindi kakapusin, hindi magugutom mga bisita, lahat tayo mapapakain. Diba? Palakpakan nga po natin yung mga nagpagal ng anniversary. Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Marang hindi mo sila nakita, mga kapatid, pero may mga nagpuyat, may mga nagpagal ng pagod, at ang Diyos ang bahalang magbalik ng pagpapala at ng lakas, pabor sa kanilang lahat. Amen po ba? Dahil ginawa nila yan hindi para sa tao, para sa Diyos. So, tingnan nyo may pinaghahandaang, may preparation na ginagawa for the upcoming event. And this event, may sinasabi dito, at this is one of the greatest event na haharapin natin. Anong sinabi niya? Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Ngayon, alam natin kung kailan yung anniversary. Alam natin kung kailan yung camping. Alam natin kung kailan yung Sunday service. And we can prepare. We can prepare, right? Pwede tayo mag-prepare kahit last hour na. Pero ito, sinabi ng Diyos, watch. Pag sinabi niyong watch, mga kapatid, ganito yan. It means that you are awake. Watch, it means that you are sensitive. Watch means that you are ready for the upcoming danger. Tanin niyo mga sundalo, mga kapatid. Alam niyo, nanood ako ng isang beses sa
sa isang movie, ang title po niya is Warfare. Nakita ko doon yung buhay ng mga sundalo. At the same time, nanonood po ako, updated po ako sa laban ng Ukraine at saka ng Russia ngayon. Naglalabas po sila ng mga footages nila habang labanan. Alam niyo, minsan napapaligiran sila ng mga kalaban at nandun sila sa under tunnel. Hindi sila nakakatulog. Minsan, ilang araw silang gising. Palitan sila, may matutulog lang saglit. Tapos, kukulbitin lang, papalit, bakit? That's the watch. That's how you watch, mga kapatid. You are ready in the upcoming danger. You are sensitive. Alam mo, teka, may paparating na kalaban na. Teka, may footstep pa. Teka, parang ano kami, sasalakayin na kami. That's the watch. Pero mamaya, makikita natin, mga kapatid, ano yung status ng maraming Kristiyano ngayon? What's the status of many churches in our times today? And sad to say, even the pastors. Kung ano yung status natin. So, sinabi dito na mo, watch therefore, for you do not know what hour. I will repeat it again. What hour? The Lord says, what hour, not years. What years? He didn't say what days. He said, what hour your Lord is coming. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang totoo, hindi mo alam kung kailan darating ang Diyos. Marami nagsabi that from the past month, September 23, magra-rapture na. At maraming taong naniwala. Binenta nila ang ari-arian nila. May mga nag-video pa na binenta niya yung sasakyan niya. Talagang mahal na mahal niya yung sasakyan ngayon. Pero sinabi niya, goodbye my car. Bakit? Kasi September 23, magra-rapture na. Pero what happened? September 23, pumutok ang September 23, walang rapture na nangyari. Ano nangyari? Nireschedule nila. October 7 hanggang 8. October 7 hanggang 8. Ano nangyari ng October 7 hanggang 8? Gumising sila at nagpunta sila doon sa bundok at sabay-sabay sila doon nagtaas ng kamay at magra-rapture na. They believe in Jesus Christ, but something is wrong. Kaya sinasabi ng Diyos, watch. You have to be sensitive. You have to know. You have to be ready. You have to be prepared. You have to be awake. Amen? So talaga sinabi lang, hindi ko na lang kung kailan nila i-reschedule ito, baka sa Pasko na. Kasi hindi na nangyari ng October 7 at saka 8 eh. So baka ma-traffic na naman si Lord. So hindi ko na alam kung kailan i-reschedule. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Walang sino mang nakakaalam na ang Diyos ay babalik kung hindi ang Diyos ang malamang. Palakpakan nga po natin ang Diyos. In the Bible says, for you do not know what hour your Lord is coming. Hindi nyo alam. That is why the Lord is telling us for you to watch. Prepare. For you to prepare, for you to be watchful, to be sensitive, to be awake. Hindi kayo maging tulog-tulog. Amen po ba? Amen. I'm not talking about the spirit, the physical sleepiness. I'm talking about the spiritual. For when Jesus came, kaya siya hindi maintindihan, mga kapatid, ng mga disipulo, ng mga tao, kasi hindi siya nagsasalita lamang sa physical. Ang lagi niyang sinasabi is more than spiritual. For we have life in our physical life, but more than our spiritual life. That's the most important, that lots of Christians can't understand it. Kaya bakit mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa Diyos? Kasi nga mas mahalaga ang physical. But if we understand that there is spiritual who is eternal, hindi mamamatay itong spiritual na ito. Bakit? Kasi pag namatay ang physical, that is the first death. But there will be second death. After that the physical died, ililibing ito, ang physical na body mo, mabubulok, maagnas. Amen po ba? Lalabas ang espiritu, pupunta sa dalawa lang ang pupuntahan. It's either sa eternal condemnation, which is sama-sama kayong papahirapan diyon kasama ang mga demonyo. Mga kapatid, sa impyerno hindi naghahari si Satanas doon, si Satan. Hindi si Satan ang hari ng impyerno. Wala po, kasi even the hell, God created it.
Ano po? So sa hell, even si Satan, pinahihirapan doon. Kaya wag niyong isipin na, ay, pinahihirapan kayo ng demonyo. Hindi. Sama-samang pahihirapan ang mga taong hindi sumampalataya, ang mga taong namuhay sa kasalanan, ang mga taong naging patulog-tulog sa Diyos, ang mga taong hindi naging handa, kasama ang mga demonyong nagrebelde sa Diyos. Kaya walang magpapahirap sa inyo. Bakit? Because that place was made doon sa mga taong hindi kumilala at namuhay kalaban ng Diyos. Ngunit, meron namang isa pang pupuntahan. Ano yon? Yun ang eternal life kasama sa piling ng Diyos. So, dalawa lang po yan. Dalawa lang ang pupuntahan natin. At nasa sa atin yan, nasa mundo tayo ngayon, inaccept natin si Jesus Christ. Kung yun ang purpose ni Jesus Christ, para tayo maligtas lamang, tanggapin lang natin siya, para tayo maligtas lang, pinatay niya na tayo. Okay, tapos ng purpose mo, tinanggap mo na ako, akin ka na. Pero hindi po yun. Bakit? Anong sabi ni Jesus Christ? We have to watch. Therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Bakit po? Kasi we have to prepare for something. Bakit? Hindi na bababa si Jesus Christ dito para mangaral ng salita ng Diyos. Para ipangaral ang kingdom of God. Sino na yon? Si Jesus Christ pumasok na sa iyo. The Holy Spirit came into your life. At ang gagamitin na ng Jesus Christ na ito, ang Diyos nating ito, ikaw na. Amen po ba? Para malaman ng sanlibutan ang katotohanan. Mga kapatid, alam niyo po ba in our days today, even in the Canada, napakaraming rallies. Alam niyo po, maging mabantay po kayo sa mga balita. Even dito sa Canada, napakadaming rallies nagkakagulo na between Muslim and Christians. Recently, may mga nagsaservice na Christians, mga katulad natin, nagpa-praise and worship, yung mga Muslim, binatuhan sila ng mga smoke grenades sa loob ng church. Ano? At talagang itong mga taong ito ay talagang very aggressive na sila. Talagang kahit saan sila talaga lumuluhod sila, kahit mag-cause sila ng traffic, kahit luluhod sila para sambahin ang Diyos nila. At talagang itong mga taong to, sinabi nila, may isa pang interview na sinabi, ang pinakamaraming populasyon ng religion is as Muslim, and time will come we will conquer all over the world. So anong pinopoint ko po dito? Hindi po para kamuhian sila, hindi. That the Lord is working and the prophecy is fulfilling. Nagkakagulo between religion to religion. Amen po, nation to nation. And time will come, there will be one only religion in the world. Amen? Nakukuha po natin? Ha? Kaya sinasabi ng Diyos, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Ngayon, mag-proceed po tayo. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end is still to come. Amen. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Nangyayari po ba hindi? Alam niyo po, hindi magsingin sa akin ito ng bata ko. Kasi, hindi pa naman nangyayari. Amen po ba? Hindi pa nangyayari nung ako'y bata pa. Sinasabi lang nila na talagang darating na yung mga times na yan. Pero wala pa nangyayari. Pero look at our situations now. Basahin pa po natin. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to the persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Alam nyo, totoo po yan ha. Huwag niyong i-expect na Christians ka, mamahalin ka ng mundo. Amen? Huwag mo i-expect yan. At huwag ka lang matakot dahil Christians ka, dahil kakamuhian ka ng mundo. Ha? Amen po ba? Huwag ka matatakot. Why? Because even Jesus says that you will be hated by all nations because of me. Kasi sumusunod ka sa totoo at sa tama. At namumuhay tayo mga kapatid sa mundo na pabulok ng pabulok. At ang sinusundan natin ay tama. Kaya lahat ng mga taong, ang mga nasyon na ito,
ng pinaniniwalaan ay kasinungalingan, ay mamumuhi doon sa pinaniniwalaan nating katotohanan. Amen? Tingnan niyo po I'll give you examples. Nanonood po kami ng The Chosens. Nanonood kami ng The Chosen. At pinakita dito yung story ng 12 disciple, kung paano silang first ay talagang accepted sila ng tao, no? Hindi ipinangangalat pa lang nila ang salita ng Diyos, ang kingdom of God. Time will come talaga, ang Diyos ay ang mundo ay matatapos, may darating na Diyos at ang Diyos ay magbabalik muli upang tayo ay sunduin niya at makapiling niya habang buhay. That's the kingdom of God. Amen po ba? Pero ano nangyari sa mga disciples na ito? They stand with the truth. They stand sa truth. Pero what happened to them? All of the people na nakapaligid sa kanila, kinamumuhian sila mga kapatid. Kaya nga sila pinatay. So don't expect that because you are Christians, because you are good, yes, you can be good. Kasi fruit ng Holy Spirit yan. Yes, pwede kang makatulong sa iba. Kasi fruit ng Holy Spirit yan na nagmamanifest sa'yo. You can be a good person, but don't expect that all of these people, all of these nations can accept you. Bakit? Kasi even Jesus said, sinabi na niya, that you will be hated by all the nations. Because of who? Kay Jesus. Amen? At that time, many will turn away from the faith and will betray, hate each other. May mga magbabackslide sa kanilang pananampalataya, may mga magbe-betray at may mga mag-hate each other. Magiging cold yung mga dati talaga maiinit. Ano po? Yan yung mga signs. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Tingnan niyo po yung situation ng mundo natin ngayon. Yan po yung may mas bago pa po dyan kasi hindi pa po nag-ano yan. So, ito po yung mga mundo na nag-aaway-away ngayon. Rumors of war? Amen? Famines? Bakit? Dahil sa gera. Bakit? Dahil sa tragedy. There will be earthquakes, di ba po? Sa Pilipinas na lang, ilang lindol lang tumatama. Napakadami. Hindi lang sa Pilipinas, mga kapatid. Sa iba't ibang panig ng mundo, may lindol na tumatama. Ha? Amen po ba? Nakukuha po natin? So may mga namamatay sa gutom. Kaya let's be thankful kasi talagang ang Diyos ay sinosustain niya yung pangangailangan natin dito. Hindi lang talagang dun sa kakailanganin natin, sumosobra pa. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? So ano pa? So may mga earthquakes. Talagang ang lindol na ito ay grabe. So that's the signs, mga kapatid. Yan na yung mga signs. Now, tingnan nyo yan na yung mga signs na sinasabi ng Diyos. At yan, mga kapatid, ang nakakatuwa, nakikita natin ng matahan. Amen po ba? Yung mga senyales, yung mga propesiya na sinasabi ng Diyos, hindi lang natin nababasa. Bakit? Nararanasan natin at nakikita natin. At ang maganda dito, bakit? Kasi alam natin ang andulo nito. Alam natin ang andulo nito, hindi tayo sa kapahamakan. Bakit? Kasi alam natin na ang dulo nito, we can prepare for us to be ready. For at the end of time, sa sinasabi ni Jesus, we are ready. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin ito, mga kapatid? May kailangan tayong paggandaan. Tanay ang sinabi dito Matthew 7:21 verse 23. Sinabi dito, bakit natin kailangan maghanda? Bakit natin kailangan maghanda? Sinabi dito, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ngayon,
Bibigyan ko kayo ng clue, ha? Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Does the Christian is saved? Does it mean that you're a Christian, you're saved? Nakasulat po sa Bible, mga kapatid. Bakit? Kasi pwedeng maging Christian ka in your own title. Ay, Kristiyano ako. Kristiyano ako kasi religion namin yan eh. But does your life tells you that you are a Christian? Pag sinabi mong Christian ka, mga kapatid, you must be a Christ-like creation. Ibig sabihin, hindi ka lang naniniwala sa Diyos, hindi ka lang naniniwala kay Kristo. Si Kristo nasa sa iyo. At si Kristo nagmamanifest sa iyo. Sa decisions mo, sa commitment mo, sa pag-ibig mo, at sa buhay mo, nagmamanifest dapat si Kristo sa iyo. Amen po ba? So sinabi dito, basahin pa natin, on Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, tinan niyo to ha, tinan niyo to ha, Lord, Lord, we prophesied, in your name, and cast out demons in your name, and perform many miracles in your name. Mga kapatid, kung ngayon to mangyayari, aba anointed tong mga to ah. Amen? Kung ngayon to mangyayari, aba teka, nakakapag-prophecy si bro ah. Teka, nakakapagpagaling si bro ah. At teka, nakakapagpalayas ng demonyo si bro ah. Alam niya magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Anointed to ah. Pero look at what Jesus said. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. You can show to others what your outwardly appearance, but God can show, can see transparently your heart. Amen? Pwede kang maging isang mabuting tao sa labas. Pwede kang maging isang anointed person sa labas. But God, wala kang maitatago sa Diyos, kapatid. Amen? Does that mean that you're a Christian, you're saved? No? Being a Christian is one of the tools for us to come, mga kapatid. Yes, walang perfectong religion. Hindi naman kasi talagang sinabi ni Jesus, for God so loved the world, that whosoever be a Christians, wala namang sinabing ganun eh. Ang sinabi, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung mga mananampalataya kay Jesus, yung may relationship na genuine kay Jesus, yung mga tumanggap ng totoo kay Jesus. Pero one of the tools na gagamitin ng Diyos para makilala natin siya is religion. Amen? Makikilala mo ba si Lord talaga? Bigyan ko na lang kayo. Makikilala niyo ba si Jesus Christ ng totoo? Magkakaroon ba kayo ng relationship kay Jesus Christ ng totoo kung sinasamba niyo si Buddha? Di ba? Hindi. So, there is a tool, there is a ways for us to be closer to God. At ang Diyos, ginagamit niya iyon. Kaya ikaw, mga kapatid, sabihin mo sa kapatid mo, paggamit ka na. Sabi mo, paggamit ka na. Paggamit ka na. Amen po ba? But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Ano pa? Tanong niya pa. Ano pa sinasabi dito? Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Si Paul po ito, at sinusulat niya ito sa mga taga-Philippians. Work out your own salvation with fear and trembling. Mga kapatid, ha? Tignan nyo, ha? Ibig sabihin, mga kapatid talaga, pag sinabi nyong workout, sino nag-workout dito? Yung kahit yung dati. yan. O, yung mga nag-workout. Yung mga nagpapalaki ng muscles. Ha? Yung may muscles na tapos maglalagay pa na. Di ba? Sino yung mga nag-workout dito? So, pag nag-workout ka, mga kapatid, push up, pag nag-workout ka ng something, what you're looking is the pain. Amen? Bakit ka nag-workout? For you to grow. Amen? Bakit ka nag-workout? For you to improve.
Bakit mo kailangan i-workout? Para mag-process, mag-progress, para mag-excel. Tingnan nyo bakit yung mga, for example, yung mga talagang, yung mga gusto magpalaki ng katawan, bakit sila mag-workout ng talagang grabe? Para talaga pag humarap sila sa salamin, ay, talaga, di ba? Ayos mga, gumaganyan, di ba? Bakit nila kailangan gawin yun? Para makita nila yung result, mag-excel. Amen po ba? Sa physical appearance nila. May makikita sila na wino-workout nila. Amen po ba? Ganon din po yung sinasabi ni Paul. Hindi ibig sabihin that you accepted Jesus Christ is done. No, you have to work out something. You have to work out your salvation. Through what? Sa pamamagitan ng saan? With fear and trembling. Diyan tayo mag-uumpisa. Saan? Sa banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Takot ka sa Diyos, bakit? Mahal mo siya. Amen po ba? So, let's, ngayon, ito na. Ito na ang tanong. Who will be left behind? Yan. Kasi we have to prepare for something. Amen? Ngayon, sino yung sasama at sino yung maiiwan? Ngayon, mga kapatid, ano yung dapat nating paghandaan? Dapat ba nating paghandaan na tayo yung maiwan? O dapat nating paghandaan na tayo yung makasama? So we have to work out something. Amen po ba? Nakagets po natin? So ibig sabihin, we want a great blessings, we want a great reward, then we have to work out for it. Kung gusto mong magpalaki ng katawan, you have to work out for it. Kung gusto mong mag-reduce ng weight, dati kang 125 kilos, tapos ngayon gusto mong maging 76 na lang, 60 kilos na lang, para maging slim-slim ka na. Di ba? Kailangan mo mag-workout ng something, kailangan talaga magpo-push hard ka. Magpapapawis ka talaga. May commitment ka. Amen po ba? Bakit? Kasi pag ang preparation na ito ay nasira, nawala ng kabuluhan. Mga kapatid, yung preparation mo, hindi ka magiging ready. Amen? So who will be left behind? Tignan po natin. What are the things we need to prepare? Eto na. Wait, nawawala ko. So number 1 is the oil. So napakadami po nito Pero ito pong dalawang ituturo natin, ito lang po yung dalawa natin pagpo-focusan ngayon. At hopefully mga kapatid, magets po natin. Marami sa atin narinig na ito, pero we have to still, kasi hindi naman natatapos ang salita ng Diyos. For God's word is eternal. Amen? So oil, tingnan niyo, basahin po natin ito. Parable of the 10 virgins. Ngayon mga kapatid, itong parable of the 10 virgins, makikita natin kung sino sila. Ano yung nire-represent nila as a Christians at sino sila bilang isang tao. Makikita po natin ito. Tingnan niyo Si Jesus po ang nagsasalita dito. Now, the question is, why does God always use a parable? Bakit? Para maintindihan ng tao. Bakit po? Kasi kung sasabihin niya, gamit ang lengguwahe ng langit, hindi kayang abutin ng isipan ng tao. That is why God always use a parable. Kung makikita nyo, ang daming parable na sinusulat ni Jesus. At kung maano nyo, even kung makapapanood nyo yung The Chosen, mga kapatid, sinasabi niya, Jesus, lagi kayo kung magsalita, lagi kayong parang tumutula. Because He uses always the parable. Why? Because we cannot understand it. Kung sasabihin niya ng diretsuhan. Tanya ang sinabi ni Jesus, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Ano pa? Now, 5 of them were wise. 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oils with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But the bridegroom was delayed. Mga kapatid, nandyan tayo sa situation na yun ngayon.
But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Next. And at midnight, a cry was heard, "Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him." Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourself." And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterwards, the other virgins came also, and saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered and said, "Assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." Inulit po, di ba? So pag inuulit, mahalaga. "Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins." Ito na. So umulit na tayo. Now, ulitin po natin ulit. Himay-himayin natin, mga kapatid. So ito na. "Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now, 5 of them, hinati sila. 10 virgins, right? Hinati sila sa kalahati. 5 of them were wise, and 5 is foolish." Ngayon, tignan nyo yung nilarawan doon sa 5, at tignan nyo yung nilarawan doon sa kabilang 5. Ano yung pinagkaiba nila? Yung isa ay wise, at yung isa ay foolish. Bakit yung isa ay wise, at bakit yung isa ay foolish? Tignan po natin, ha. What is the wise? The wise is, as those who fear the Lord, ha? Tulad na kanina, sinabi ko po kanina, seek and accept counsel. Kaya mga kapatid, alam nyo, tayo mga mananampalataya, ano po? Tayo mga mananampalataya, napakahalaga talaga sa atin that us Christian has a mentor. And we seek for counsel and cautious. Amen po ba? Nakukuha po natin. Bakit? Kasi sheep tayo at may kailangan mag-alaga sa atin. That is why God provided us a pastors, a leaders. Kaya kung may question tayo, may problema tayo, wag na natin ibaling dun sa mga taong hindi naman talaga, alam natin hindi naman makakatulong. Or yung mga taong alam natin hindi equipped sa Diyos. Bakit? Mga kapatid, alam niyo, pag nag-counsel ang pastor, nag-counsel ang leader, it is napakadelikado nitong bagay nito. Bakit? Kasi nag-i-impart yung pastor. Katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon, nag-i-impart po ako sa inyo ng isang bagay. And what I want to do, what I have to be secure is, ang kailangan ko lang ma-impart sa inyo, galing sa Diyos. Hindi ako magbibigay ng isang bagay sa inyo nang galing sa sarili kong opinyon, galing sa opinyon ng mundo. Iba po ang opinyon ng mundo sa opinyon ng Diyos. Iba ang stand ng world sa stand ng Diyos, mga kapatid. Lagi nagko-contradict yung dalawang yan. That is why it is very important, mga kapatid, tayong mga Christians, be wise. Isa sa mga pagiging wise is for us to accept counsel. Hindi lang mag-accept, mag-seek ng counsel. Seek ng advice. Kanino? Huwag ka na lumayo. Yung binigay na ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kasi binigay ng Diyos, i-provide ng Diyos, ang Diyos nagbibigay ng wisdom doon. Tanong niyo po ito, ha? Tumawag ang Diyos ng leader sa Israel. Narinig ng Diyos ang tinig ng mga Israel na sila ay mga naghihiyawan sa hirap. Ano? Sinong ginamit ng Diyos? Si Moses. Ngayon, nung si Moses na nailabas ng Israel, nangunguna si Moses sa Israel, church, the Israelites represent the church. Ha? Si Moses represent the shepherd. Ano po? Kanino nangungusap ang Diyos? Nangungusap ba ang Diyos directly sa church? Sa Israelites? No. Kanino nangungusap ang Diyos? Kanino nagbigay ng 10 commandments ng Diyos? Kanino nagbibigay ng law, ng instruction ng Diyos? Sino nagsabi na, kanino binigay ng Diyos na, sige, iano mo dyan ang tungkod mo at mahahawi ang dagat? Kanino? Sa leader. Because God is the God of order. Amen?
Sino ang binigyan ng anointing? Yung leader. Amen po ba? Sino sumasakit ng ulo? Yung leader. Amen po ba? Amen po ba? Sino nahihirapan? Yung leader din. Alam niyo po ba, tala niyo yung sitwasyon ni Moses doon? Sa sobrang pressure niya na grabe itong Israel na to, grabe na ituro ko na lahat sa inyo, pagbalik ko, yung pa rin yung sasambahin nyo, yung gumawa pa rin kayo ng Diyos-Diyosan nyo. Diba? Tala niyo it is the leader. Wala ito sa tinuro, wala po ito sa topic natin. Pero mga kapatid, I hope and I pray that you are praying for your leaders. Bakit? Because if you love yourself, if you love your family, pray for the leaders that God gave you. Bakit? Pag nanghina ang leader, manghihina ang church. Just like Moses. Tingnan niyo po si Moses. Nakataas ang tungkod ni Moses, hanggat nakataas yun, nananalo ang Israel. Pag bumaba ang tungkod ni Moses dahil sa pagod, matatalo ang Israel. That is why there is Aaron and Hur. Ganyan tayo dapat, mga kapatid. Huwag natin pabayaan yung isa't isa. Merong Joshua, may Aaron, may Hur, at merong church, at may Moses. We have to support each other para manalo tayo palagi. Amen po ba? Wag na tayong mag-anuhan ng mga bagay-bagay. Ano po? Bakit kasi? Isa sa mga tinuro ni Jesus nung siya ay bumaba sa langit. Siya ay bumaba dito sa lupa. Anong tinuro ni Jesus? Isa sa mga bagay is pag-ibig. We have to support, to love each other, to help each other, for us to be more united. And for if us is united, mga kapatid, God will command the blessings. Ang blessings hindi mahihirapang mag-penetrate. Ang favor hindi mahihirapang mag-penetrate. Ang power, ang anointing hindi mahihirapan. Bakit? United ang church. But the enemy always want to destroy, to split, to separate and to break, to kill, steal, and to destroy. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya gusto niya, lagi niya tayong sisirain. Lagi niya tayong pupuntahin. At ngayon, kung ikaw, hindi ka talaga founded dun sa word ni Lord, talaga maliligaw tayo. That is why, mga kapatid, I'm praying, at I'm asking for each one of us, pray for each one of us, support each one of us, especially our pastors. Ano po? Hindi dahil pastor kami, may ituturo kami, strong na kami, no? Tao din po kami. At kami rin naman ay nanghihina. Amen po ba? Are cautious, and build their lives on a solid foundation of obedience. So itong mga taong ito, itong mga wise na palain na ito, may banal na pagkatakot sa Diyos. Founded siya kay Lord. At hindi lang ganon, humble siya. Bakit? Kasi nagsisik siya ng counsel at tumatanggap siya ng counseling. Yung mga taong hindi nagsisik ng counsel, at especially, kinorek ka na, galit ka pa, ay, nako, delikado po yan. Ang tawag po ng Diyos dyan sa Bible, mayayabang. Amen? Bakit? Kasi, to be honest mga kapatid, all of us are weak. Hindi tayo, yes, pwede mong sabihin may strong personality tayo. Pero ang totoo, ang realidad, lahat tayo mahihina. Sino lang ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Diyos lamang. You can say that you have strong personality, yes. Pero ang totoo, mahina ka din. Sa biyaya lang ng Diyos, lumalakas ka. Hindi sa sarili mong kalakasan. Sa biyaya lang ng Diyos. For it is the amazing grace. Amen? Nakukuha po natin. So ano pa? That's the wise. Ano naman yung isa? Teka, ano yung isa? The fools. Ito ang mga fools na ito are described as self-righteous. Yan. Yung mga laging sila ang tama. Kasi dapat talaga ganito kasi yan.
Yung talaga parang kasi matang lawin na parang alam mo na lahat sa mundo. Yan yung mga fools. Sila yung mga madalas mapahamak. Bakit? Kasi they don't seek counsel. They don't accept counsel. Bakit? Kasi nga alam na nila. Nakukuha po natin yung pinagkaiba. That is why they're called as self-righteous. Kaya mga kapatid, if you're claiming that you don't know, pag may problema, mag-seek ng counsel. Amen po ba? Para mag-guidance ng Diyos. Lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa mga tinawag ng Diyos. Huwag kang lalapit kung kani-kanino. Ha? Amen po ba? Arrogant, reckless, quick to speak, yung mga mabibilis magsalita. Ha? No, yung talagang sasalita ka agad. No. Ang mga wise, nag-iisip muna bago magsalita. Amen po ba? Yung mga arrogant, yung mga hindi maingay, mga reckless, and reject discipline. Yan. Yung mga hindi nagpapadisiplina, yung mga hindi nagpapakorek, they were called in the Bible as what? Fools. Ano pa? Ultimately leading themselves and others to harm. Ito, mas grabe to. Yung ikaw na nga, cancer ka na. Ha? Cancer ka na sa grupo. Ang problema nito, nandadamay ka pa. Ha? Di ba? Ikaw na nga yung problema, kinorek ka na, hindi ka magpakorek. Ang problema pa ito pa, mandadamay ka pa ng iba. May problema dito, ha? At ikaw hindi ka, may chismis dito, at ikaw naman ikakalat mo, ang tawag doon, fools. Nakukuha po natin. Ha? Bakit mga kapatid? Ayaw ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maging source ka ng pagpapala, hindi ka maging source ng kasalanan. Amen po. Kaya talaga, ito yung describe ng Bible between ni Jesus, between sa wise and sa fools. Ngayon mga kapatid, kung tayo be watchful. Tingnan niyo, salaminin natin isa sa atin. I do not know you. Hindi ko kayo lahat kilala. At hindi ko lahat alam ang mga pinagagagawa natin lahat. Lahat tayo may individual. Tanging ang Diyos lang nakakilala sa atin. Ano po? Meron ba mga araw, may mga oras ba na times na nakakapag-lead tayo ng tao? Others to harm. Nakakapag-lead tayo ng tao for them to cause a sin. Pag may galit, tala nyo may galit dito, tas itong galit na ito, sisiraan pa yung Di ba? Kaya mangyayari, mag-i-split tayo. Ngayon, tala nyo ang gusto ng Diyos for us to love each other, love one another, and for us to be united. Bakit? Para yung blessings mag-flow ng maayos. Nakukuha po natin? Basahin po natin Matthew 25 verse 1 to 13. Those who were foolish, tignan nyo took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Ngayon mga kapatid, explain ko, what is this oil? Ano nare-represent ng oil? Sa Bible, ang oil po nare-represents the Holy Spirit. Madaming nare-represent sa Bible ang Holy Spirit. It is the dove. Ano pa? The oil. Ano pa? Water. Ano pa? The fire. Ngayon, iisa-isayin po natin yan. Those who were foolish took their lamps with no oil. Them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Anong sinabi dito? A fool? Ang sinabi sa a fool thinks himself to be wise. But a wise man knows himself to be a fool. Tama? Totoo naman Kasi kung talagang matalino ka at humble ka, yung sinasabi ng Diyos ng matalino, mga kapatid, is for you to be a humble person. Alam mo na mababa ka. At alam mo na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya kung alam mo na ganong mababa ka, at dahil kailangan mo ang Diyos sa'yo, those, ano sinabi doon? God opposes the proud.
At yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Ano sinabi pa? The best way to convince the fools is to let him have his own way. Yan ang gusto ng mga taong ganyan. Yung gusto nila. Pero syempre, hindi naman natin hinahayaan yun. Amen po ba? Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Amen? So ano daw, saan daw magmumula yung wisdom? Mag-start yung wisdom saan? Sa fear of the Lord, sa banal na pagkatakot mo sa Diyos. Ano pa? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Nakakailan na? Fear of the Lord. Madami pa yan mga kapatid. Pero hindi natin iisa-isahin. Those who trust in themselves are fool. Yan ang sinasabi ko sa inyo ha. Yung mga tao nagtitiwala sa sarili nila, yung mga tao nagkiklaim na they're strong, God called them as what? A fools. But those who walk in wisdom are kept safe. Yung mga tao na mabuhay sa wisdom, bakit? For the wisdom come from the Lord through what? The fear of the Lord. Amen? Amen po ba? They are safe. Bakit? Kasi nga may takot sa Diyos. May takot gumawa ng bagay na alam niyang ikamumuhi ng Diyos. Bakit? Mahal niya ang Diyos. Kaya siya takot sa Diyos. Tanong niya, pag mahal niyo, yung mahal mo, for example, may asawa ka. Yung asawa mo, takot ka sa kanya. Ano? Hindi ibig sabihin na takot ka man, kasi pag uwi mo sa sermonan ka na naman, hindi ganon. Takot ka na mabali yung relasyon nyo. Amen? Nakukuha po natin. So takot ka doon, you have this fear to your partner na natatakot ka na dumating yung point na yung connection nyo masira. Yung relationship nyo masira. Bakit? Because you love her, you love him. Kaya kung ano yung gusto niya, ginagawa mo. Ganon din sa Diyos, yung sinasabi niya. Yun yung banal na pagkatakot natin sa Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung gagawin natin. At takot tayo sa Diyos na mabali natin yung relasyon natin sa Kanya. Bakit? Kasi nga, mahal natin siya. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Ano pa sinabi? Proverbs 19-20, listen to the advice and accept discipline. Sinabi ko po kanina, so that you may be wise the rest of your days. Amen? Kaya pag may tanong mga kapatid, huwag mahihiyang magtanong. Kay pastor ba ito? Ano? Sa leaders, ano mo ba? Amen po ba? Naririnig niyo po ba ako? Kayo pa ba nyari yan pa? Amen. Sa pa siyabi, plans fails for lack of counsel. Ha? Ayun, sinasabi ko sa inyo ha. May resibo ako ha. But with many advisors, they succeed. That is why it is not good for men to be alone. Ang Diyos lagi kanyang pinoprovide ng makakasama. Ang Diyos pinoprovide ng kanya ng leader, tagapanguna. Ha? At kung mag-a-ask man kayo ng counsel, mga kapatid, sa amin or sa leaders o sa pastors, mga kapatid, isa sa mga bagay na gagawin namin, ha, is ma-share talaga namin yung gustong sabihin ng Diyos sa inyo, yung nagmumula sa salita niya, at hindi naman namin kayong sisiraan din. Bakit? Kasi pag ginawa namin yon at yung problema nyo, ikiwinento namin sa iba, mananagot kami sa Diyos. Bakit? Kasi calling namin yan, na talagang pag ang pamilya nyo, ay pamilya na rin talaga namin. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa amin. At ang isa sa mga katungkulan namin, pagkakatawag namin, ipangalagaan kayo. Kaya nga kahit yung love life, pinakikilaman namin. Totoo po yan. Totoo po yan. Bakit yung mga kabataan kailangan pangalagaan yung mga personal, pastor, personal naman na ata yun, pati yung pagiging yung love life ko, hindi mga kapatid, bakit? Kasi pag yung taong yun, hinayaan ko kahit alam kong mali ang ginagawa, pananagutan ko yun. Ganon din po mga kapatid ang Diyos. Ha? That is why God is telling us for us to get a counsel. Amen po ba? Para nang ganon, hindi tayo maligaw ng landas. Mas takot kami sa Diyos kaysa sa kung ano pa man. Ba't kami gagawa ng isang bagay na alam namin, ikapapahamak din namin? Ha? Amen po ba?
So ano pa? Matthew 25 verse 1 to 13. But while the bridegroom was delayed, eto na, dito na tayo mag-i-stick mga kapatid. They all slumbered and slept. Tingnan, nandito tayo sa situation na ito mga kapatid ha. While the bridegroom is delayed, imagine, yung bridegroom, sino yung bridegroom sa Bible? Si Jesus Christ. Yung bridegroom delayed. Bakit daw? Kasi maraming Kristiyano na nanalangin. Marami pang mga taong hindi pa kumikilala. Pero even so, kahit madami mga ganun taong klaseng tao, anong sinabi? They all slumbered and slept. Mga kapatid, yung 10 virgins na ito represented the Christians, represented the church, not just the unbelievers. Kristiyano ang mga ito. Tara nyo ha, pare-parehas sila ng ginagawa. Pare-parehas sila ng ginagawa. Balikan lang po natin saglit. Tignan nyo ha, now 5 of them were wise and 5 were foolish. Ngayon, kung babasahin natin ito, those who were foolish took their lamps and took no oil. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Pare-parehas sila nagagawa. Pare-parehas sila ng situations. Pero may mga maling proseso. Bigyan pa natin ng example. Maaring nandito tayo sa church, pare-parehas tayo nagpa-praise and worship, pare-parehas tayo tumataas ng kamay, tumatalon sa Diyos, kumakanta. But the Lord sees your heart. You do have the oil? May oil ba talaga? O talagang ginagawa mo lang yan? It is because it is your responsibility to go to the church. Nakukuha po natin? Ha? Talaga bang may oil? Talaga bang may fire? O baka talaga nandito ka lang kasi kailangan mo lang? O nandito lang kasi inaaya ka lang. Talaga ba nandito ka para sumamba sa Diyos? Dahil mahal mo ang Diyos? Gusto mo siyang maranasan? Kasi kung gano'n ang purpose mga kapatid, iba ang mararanasan mo. Linggo-linggo, araw-araw, iba-iba mga kapatid. Bakit? Kasi you always seek the Lord. You always excited for the Lord. Pero kung nandito ka lang dahil katungkulan mo lang, nandito ka lang dahil kailangan mo lang, nandito ka lang dahil hinayaan ka lang, nandito ka lang dahil napilitan ka lang, then sad to say mga kapatid, baka iisa ka sa mga virgins na ito na sinasabi ng Diyos who has lack of oil. Ngayon, ano tong oil na to? Hukayin pa po natin. Tanda nga sinabi dito but the bridegroom was delayed. They all slumbered and slept. Ngayon, tanda nyo sino tong mga slept at slumbered na ito? Those virgins who have no oil. Ha? Sila yung mga tutulog-tulog. At sad to say mga kapatid, many churches in our days today, many Christians in our church, in our days today, maraming mga mananampalataya, they're claiming that they're Christians, but they are slept. Tulog. Amen. Maraming mga tao nagke-claim that they are Christians, pero ang totoo, tulog. Tulog sila sa spiritual na buhay nila. Hindi sila gising. Because if you are awake, ang sinabi, watch, you are watchful. You are sensitive. You are ready. You are prepared. You are equipped. Anytime na isaba ka sa gera, ready ka. Bakit? Armored ka. Armored ka ng salita ng Diyos. Armored ka ng presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nasa sa iyo. May palakpakan nga po natin ng Diyos. Kaya pag dumating ang problema, mga kapatid, may financial problem, o ano man ang problema na Christ, may sakit, kahit pa cancer yan, but because you have the oil, but because you are watchful, and but because you are awake, baliwala ang mga bagay na yan. Wala akong pera. Lord, alam ko magpo-provide ka. Paparating na yan in Jesus' name. Pag wala kang oil, pag ikaw ay tulog-tulog, Lord, ano ba naman, sinasamba naman kita. Di ba? Bakit nilalamon ka ng problema? Bakit ka nilalamon ng mga bagay na hindi nakalulugod sa'yo? Bakit? Tulog! Bakit ka tinatamad sa church? Tinatamad ka na umatid ng cell group? Tinatamad ka na umatid ng gawain? Bakit? Tulog! Slumbered and slept.
Amen po ba? Nandiyan pa po ba tayo? Tignan niyo, and at the midnight the cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for your lamps are going out. Tignan niyo, ang mga taong ito, hindi sila magre-ready, hindi sila magpe-prepared, and yet mandadamay pa sila ng iba. Nakukuha po natin? Pag kinuhanan mo yung ibang yon, talagang mauubusan sila. That is the fools in the Bible. They all want, yung sarili nila yung iniisip nila. Yung ang mahalaga sa kanila is themselves. But those wise, yung mga taong ito, tunay na umiibig sa Diyos, at dahil mahal nila ang Diyos, nagke-care sila sa iba. Pero hindi doon sa bagay na ito tolerate nila yung mali. Doon sa bagay na kahit alam nilang masasaktan, ang mahalaga, tama sila. Amen? And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us, and you but gather to those who sell and buy for yourself. Huwag sa amin. May mga nagtitinda dyan, doon na lang kayo kumuha ng oil. Sinabi niya, and while they went to buy, the bridegroom came. Nung sila'y magre-ready pa lamang at kukuha ng oil, dahil wala silang oil, mauubusan sila ng oil, at mamamatay ang kanilang mga lamp. Anong sinabi? While they went to buy, the bridegroom came, si Jesus dumating na, and those who were ready, yung mga watchful, yung mga prepared, yung mga equipped, ready, went in with him to the wedding, and the door was shut. Kaya mga kapatid, habang bukas pa ang pinto ng langit, habang ang kaligtasan ay napakadali pang kukunin sa biyaya lang ng Diyos, habang ang biyaya ng Diyos napakayaman pa, sumampalataya ka na sa Kanya ng totoo. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mananatiling bukas ang pinto ng langit habang buhay. Darating ang araw, ang pintuang ito ay magsasara. Maaring kakatok ka sa Diyos, pero ang sasabihin sa iyo ng Diyos, ano? Ano sasabihin sa iyo ng Diyos? Afterwards, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Panginoon, pwede mo bang papasukin mo kami dyan? But he answered, ano sinabi? Assuredly, I say to you, I do not know you. Napakasakit na mga kapatid. Alam nyo, kung ipapanganak ka sa mundo, at pagdating ng araw, yan ang maririnig mo, hindi ka na lang sana ipinanganak. Pag narinig mo yung salitang yan, alam mo na kung saan ka pupunta. Bakit? Because you are not welcome in the presence of the Lord. Bakit hindi ka welcome in the presence of the Lord? Kasi nung time na binigyan ka ng Diyos ng time dito sa mundo para mag-prepare, para maging ready, hindi ka naging ready. Amen? Nung time na ang Diyos, dinedelay niya yung time niya sa pagbabalik niya. Maaring pwede nang bumalik ang Diyos anytime, pero dinedelay niya ito para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon, para ang mga taong hindi pa sumampalataya talaga na to, para mga Kristiyano ay magising. Pero nangyayari, ano? Hindi pa rin naging ready. Nagpakasasa sa buhay. Gustong bumili ng mga gantong bagay. Na puno ang schedule, na wala ang Sunday, na wala ang commitment kay Lord, na hanggang sa nakatulog na. Amen po ba? Ano nangyari? Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. You have to be ready. Bibilisan ko na po. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Now, tinan niyo, anong karakteristik ng slept? Sleeping, May mga ganyan matulog. Nahilig pa yan. Ano? Sleeping. Anong karakteristik ng sleeping? Sleeping, when you're asleep, you don't know it. Amen?
Pag tulog ka, hindi mo alam to. Amen? Sino dito nakakatulog ka? Teka, tulog ako ha. Nakuha po natin? You don't think normal things. Totoo po ba? Meron po ba dito nananaginip tapos sa panaginip na lang, lumilipad sila para sila sa Superman? Di ba po? So you don't think normal things. That's the characteristic of being slept. Sleep hates alarm. Amen. Sila dito yung pag ginising, galit pa. Pero malilate na. Amen po ba? So sleep hates alarm. They don't want to be disturbed. Yan yung mga taong tulog, mga kapatid. And sa spiritual life, those who are sleeping is just like that. Hindi nila alam ang nangyayari. Hindi sila makapag-isip ng normal things. Hindi nila ma-receive ang Word of God. Hindi na nila nararamdaman si Lord. Hindi na nila, wala na silang convictions. Okay na lang sa kanilang magkasala. Yung heart nila hardened na. Ha? Para bang ang pagkakasala na lang sa kanila ay gano'n na lang. Kung mag-inom sila ay gano'n na lang. Alam nilang ayaw ng Diyos, pero gagawin pa rin nila. Amen? That is the people who are slept. And mga kapatid, ang sinabi ng Diyos, we need to be awakened. We need an awakening. Kailangan natin ng pagising. Ano yung pagising na ito? Si Lord ang gigising sa'yo. Ang Diyos ang gigising sa'yo. Natutulog ka? Ha? Nakakatulog ka? Maaaring naging pabaya ka, kaya ka nakatulog? Maaaring naging pabaya ka, kaya ka nanlupaypay sa presensya ng Diyos? Minsan tinatamad ka lang, minsan pinipilitan ka na lang, napipilitan ka na lang dito? Mga kapatid, you are sleeping. And you need an awakening. Anong sinabi niya? Romans 13:11-14. Tignan nyo ha. Do this knowing the time. It is already the hour for you to awaken from sleep. Mga kapatid, hindi mo maiisip na itong si Paul susulat ng ganito para sa mga taga-Romano, sa mga Christians na katulad natin. Tignan yung sinabi niya, to awaken from sleep, for now salvation is nearer to us than when we first believed. The night is almost gone, and the day is near. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light. Ano ba? Let's behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual, promiscuity and debauchery, not in the strife and jealousy. Tignan niyo yung mga kasalanan, no? But put on the Lord Jesus Christ. Si Lord, isuot mo. Si Lord, kunin mo. Si Lord, danasin mo talaga. I-invite mo si Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Kasi yan ang kailangan mo. And make no provisions for the flesh in regards to its lust. Now, what's the problem to your life? Talagang hindi natin maisip na itong si Paul na ito susulat hindi sa mga unbelievers, sa church. At ang sulat niya, ano? Sabi ni Paul, I think you're sleeping. Even though na gano'n ang situation, talagang sabi niya, you need to awaken from sleep. The night is almost gone, the day is near. Tignan niyo, behave properly as in the day, not in carousing, drunkenness, sexual promiscuity, but put on the Lord Jesus Christ. Ano pa? Sa 1 Thessalonians 5, verse 5-8, now, brothers and sisters, about time and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destructions will come on them suddenly as labor pains and pregnant women, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should be surprise you like a thief. Ano ba? You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Amen. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Palakpakan nga po natin ang Diyos. We need an alarm. Mga kapatid,
hindi mananatiling bukas ang pinto ng Diyos habang buhay. Now, if you think that the Christianity is just an easy life, then you are wrong. If you think that you are Christians and yet you can continue to go in your own way, lahat ng kagustuhan mo, ginagawa mo, then I think you're sleeping. Inom dito, mura doon. Bastos dito, bastos doon. Chismis dito, chismis doon. Tinatamad ka na magbasa ng Bible. If you're a Christian and yet you can't read the Bible, 1 chapter a day, then maybe you're sleeping. Christian ka pero you cannot pray day and night. Every time you cannot pray, maybe you're sleeping. Kasi yung mga taong awake, they are all aware of what's happening. Yung mga taong awake, yung mga taong wise na sinasabi sa 10 virgins na inilarawan ng Diyos na makakasama niya habang buhay. Yung mga taong nagsisik sa Kanya ng totoo. Yung mga taong umiibig sa Kanya. Yung mga taong may banal na pagkatakot sa Kanya. Yung mga taong gustong gawin yung kalooban niya. Pero sad to say, if you're still compromising to the Word of God, to your faith, then mga kapatid, baka natutulog ka nga. Ha? Baka nakakatulog na nga tayo. Then we need an alarm. Kahit hindi komportable sa atin, we need an alarm. Ang sinabi ng Diyos, hindi ko nababasahin kasi mahaba pa. Luke 13 verse 6 to 9, ang sinabi ng Diyos, yung mga mamumunga, hayaan. Pero yung mga sangang hindi mamumunga, puputulin at anong gagawin? Igagatong ka ng Diyos. Sino ditong gusto maging panggatong? Di ba wala? Sino ditong gustong mamunga? Amen, palakpakan nga po natin ng Diyos. Sino ditong gustong mamunga? Who wants here to bear fruits? Fruits of the Spirit. Na darating yung panahon, makakapag-share ka ng gospel boldly. Kahit kabuhian ka ng tao, kahit hindi stand sa iyo ang tao, kahit maging sagadbal ka pa sa tao, pero darating ang Diyos, God will give you a boldly and courage to spread the word of the Lord. May katapangan ka ngayong ihayag ang katotohanan. Bakit? Kasi tumitindig ka din sa katotohanan. Meron kang karapatang mag-share ng katuwiran. Bakit? Kasi nag-stand ka sa katuwiran. Pero how can you share the gospel nga naman? If the gospel is truth and yet you're living in the lies. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Pwede ko po ba tawagan yung worship team? At tayo po muli ay umawit bilang isang pagwakas. Now mga kapatid, now that we've been reminded for these things, it is time for you. Now, come on, close your eyes. Ipikit po natin ang ating mga mata. Huwag niyong intindihin yung katabi niyo. It is you and God only. Tulad na sinabi po natin kanina, hindi mananatiling bukas ang pinto ng langit habang buhay. Habang binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang mag-repent, then start repenting. Habang binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang siya'y kilalanin mo na siya. Habang binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang siya'y danasin mo na siya. Now, come on, church, close your eyes. We're going to worship the Lord. And as we worship the Lord, may this song, hindi lang isang maging kanta, maging isang panalangin mo. Declare this into your life. Come on, church. Pray to the Lord right now. Now, if you feel that you want to kneeling down
is a gesture of you surrendering. Total humility before the Lord. Ngayon, kung gusto mo talagang magpakumbaba sa Diyos, gusto mo talagang talagang humingi ng tawad sa Diyos at nagre-repent ka talaga ng totoo sa Diyos, I encourage you, kneel down for the Lord. Bow down before the Lord. For He is waiting you. He is waiting you. Hinaantay ka lang niya na tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. Inaantay ka niya na gisingin, magpagising ka sa Kanya. Dahil marami mga tulog ginigising na ayaw pang gumising. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Come on, church. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to hear. Yes, Lord. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set Thank you, Lord. free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. my chains, My chains are gone, I've been salamat set po ang Diyos kayo. free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. My God, my Salamat sa pag-ibig mo, Savior Diyos. has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Now I am giving. Everyone continues to pray. Go on praying. Start praying right now. Go on. Sige, kung gusto mo sumigaw, sumigaw ka. Ikaw lang at ang Diyos ngayon. Pray to the Lord. Come on, church. Cry out. Iiyak mo yan sa Diyos. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Sa mga pagkukulang mo. Hallelujah. Continue to pray. Like a flood, Lumapit ka sa Diyos. His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Chains are gone, I've been set free. Now I want to call everyone as a gesture.
as if that you're proclaiming, you want to proclaim, and you want to show that you're repenting to the Lord, the front is very large. Lumapit po tayo sa unahan at ipapanalangin po tayo. Come on, church. Come at the front and kneel down. Start repenting right now. Those who want to repent, those who want to have the oil, those who want to masilaban ng apoy. At ipapanalangin tayo ng ating pastor. Hallelujah. Is this all the people that want to repent to the Lord? Gusto magpakumbaba sa Diyos? At habang tayo umaawit, sige, patuloy tayo manalangin na tayo lalapitan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior Hallelujah. Thank you, Lord. has ransomed Thank you, Lord, me. sa pangungusap mo sa amin, Like the flood, sa pagkilos mo sa gitna His namin. mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Natutuwa ang Diyos sa iyo, kapatid. Like a Natutuwa ang Diyos sa iyo. flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, amazing love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, Maraming sabahin ng Diyos. amazing My chains are gone. My chains are gone, I've been set free. Iyakas yan tayo, My Ramay. God, my Iyakas yan tayo, Savior has Ramay. ransomed Hallelujah, thank you, Lord. and like a flood,
Amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy raised an empty love. Amazing grace. Mga kapatid, natutuwa ang Diyos sa iyo. God is so happy sa pagpapakumbaba mo sa Kanya. Ang Diyos ay nagagalak sa paglapit mo sa Kanya. Ang Diyos ay nagagalak sa iyong pagsisisi. At ngayon muli mo siyang mararanasan ng lubos-lubusan. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ginigising mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. We thank you, Holy Spirit, for being present in our midst. Salamat po, Diyos, dahil hindi ka nagkukulang na magpaalala, mag-correct, at disiplinahin kami mga anak mo. Dahil kami mahal mong lahat, O Diyos. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat tao na naririto. And what I pray, O God, for you, O God, to continue to bless us. Not just in material things, but more than in our spiritual life, O God. Patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming samahan, patuloy kayong sumaamin. Let the favor of the Lord, let the blessings of the Lord, let the grace of the Lord, let the love of the Lord be upon us. Maraming salamat po sa iyo. Lord, I declare shalom and total transformation sa buhay namin. In the name of Jesus, ang lahat po ay pumalakpak ng malakas at magsabi ng Amen at Amen at Amen. Hallelujah.